Ikaw kayo nag-aaral? Hindi po Hindi po ako hindi napasok. Hindi pa napasok, ay papasok pa ng kinder. Ay, saan ho dito ang school? Malayo ho. Malayo ang school? Tagulod din. Makikinder, 9 years old? Bukod sa pinagtagpi-tagping tahanang ito ni na Ronel, ang isa sa pumukaw sa aking atensyon ay ang nakababatang kapatid ng aking kapitbalay staff. Sumagi sa aking isipan ang mga tanong na paano kaya ang kinabukasan ng batang ito kung hindi siya nag-aaral. Ano ang kanyang kalagayan na ang kasama niya ay ang kanyang tatay na 73 years old at ang kanyang ina na may sakita sa pag-iisip. Siguro sa mata ng batang ito, akala niya normal ang lahat. Ano sinasabi ng kapatid mo nung nakayapo sa iyo kagabi? Kung kailan po daw ako babalik. So, ibig sabihin, kaya ka lang nauwi, nagdadala nga ng grocery. Apo. Tapos, aalis na uli. Apo. Ano sinabi mo sa kanya noong naiyak? Ano sinabi mo? Sabi ko, kailangan magtrabaho ng kuya para sa kanila. Sabi ko, kaya ko naman ito gagawin para sa iyo, tutoy eh. Sabi ko kung gayon. Saka para sa inyo ng mga mama. Huwag na umiyak! Huwag na naman ang bunso ko. At ang kuya, ay hindi nagtatrabaho sa kanila. Magtatrabaho muna, magtatrabaho. Trabaho. Anong kalooban mo na ang iyong kapatid ay hindi nag-aaral? Masakit po para sa akin. Dahil, Dahil halos nararanasan niya po yun. Naranasan ko ng bata. dahil ikaw ay nung pumasok ay ilang taon ka na. Kasi 9 years old ang kapatid mo, hindi pa nag-aaral. 12-13 na po siguro bago nakapagsimula mag-aaral. Alis pa po. As in, 12 years old ka nung mag-start kang turuang magbasa at magsulat? Apo. Bakit? Ibig sabihin, bakit ganyong edad? Dahil po sa murang edad ko po ay nagtrabaho po agad. Anong mga tinarbaho mo? Sa dagat po. Yung stepfather ko po ay kasama ko po lagi mangilaw ng hipon po tsaka mga alimangang bato po. Pagka humisikaran pa sa araw, naninikat pa din po yan. Sa gabi naninilaw kami mag-ama. Ano ibig sabihin po nangingisda? Opo, sa gabi. Ano mga ginawa mo ng trabaho? Marami po sir. Sa ibang bahay po. Para kapalit lang po ay pansahing namin ng mga mama. Anong ginagawa mo sa ibang bahay? Naglilinis po ng bahay. Tagawalis po ng harapan. Tapos pambiling bigas? Apo. Ang Ang kapalit? kapalit na po ng ibigas po mister. Bigas mismo? Apo. Yan po ang pinagmamalaki kong anak na talagang siyang natulong sa amin noong paman. Lagay natin, Opo. yan lang makakain. Lalo pa ngayon, Hindi makapanagal. napapunta sa inyo, lalong maganda ako na maginawa ang aking kalooban at Opo. Yan po Kaya nyo napakasipag. Napakasipag po ng batang are. Oo, kakayanin Ano siya po? kung wala papakain sa amin ni Russell. Ano pa mga naranasan mong trabaho? Ano po, naging parking boy po dito nung kami ng mga mami pag-gala-gala po. Paano paggalagala? Dahil ang mama nga po sa sitwasyon po ng mama, parang gusto niya noon na gumala po ng gumala. Tapos, kumbaga, hindi po siya mapermis sa isang ano. Dahil nga, Dahil sa... ang pag-iisip niya. Apo. Kasama ka sa paglalakad, gayon. Apo. Nangihingi sa may McDo po. Nangihingi. Apo. As in, namamalimos, gayon. Opo. Walang inang ninanais na magutom ang kanyang anak at wala ding inang nagnanais na masaktan ang kanyang anak. Hindi makapasok dahil gawa noong ina ayaw pumayag na hindi siya kasama sa loob. Kaya yun ang problema, kaya hindi makapasok yung batang yun. Yung gusto niyang pumasok. Kaso lang, gawa ng ina, hindi pwede. At hindi siya napayag at baka raw nakawin yung anak niya. O kaya baka awayin daw sa loob, sino daw magtatanggol. Yun ang ano niya. Kaya hindi makapasok yan. Kanin na yan, Opo. magsasaing. Kakatawa naman ang nanay, nag-aalok ng pagkain. Maglalaga. Ang patuloy na tumatakbo sa isip ko, siguro kung normal ang pag-iisip ng nanay ni Ronel,
Hindi siya papayag na hindi mag-aaral ang kanyang bunsong anak. Dahil ramdam ko na bagamat wala sa katinuan ang pag-iisip ng kanyang ina, ay mahal na mahal niya ang kanyang anak. Bakit ang kapatid mo ay hindi napasok? Gawa po ng... Kaya hindi ko po mapapasok ang kapatid ko po. Kaya pag nawala po yung sa paningin, sigaw mo po. Nagsisisigaw? Hinahanap po. Russell po ng Russell. Oh, Kahit doon po sa... kaya hindi makapasok ang iyong kapatid. Opo. Bagamat kulang sa tamang pag-iisip ang ina ni Ronel, ramdam kong punong-puno naman siya ng pagmamahal sa kanyang mga anak. Madami. Hindi, inyo na iyan, inyo na. Inyo na ho, inyo na. Inom muna ng tubig. Huwag mainom eh. Ito ay isang kwento ng wagas na pag-ibig. Pag-ibig ng anak na mapagsakripisyo. Pag-ibig ng isang inang kulang sa tamang pag-iisip, subalit puno ng pagmamahal sa kanyang mga anak. Napakahirap ng buhay at napakahirap ng kanilang sitwasyon. Ngunit ako'y naniniwala na darating ang panahon na ang tadhana ay sa buhay ninyo aayon. Salamat po. Sa hirap ng buhay at dala ng mahirap na sitwasyon, hindi pa makakapag-aral ang kapatid ni Ronel. Subalit naniniwala ako na buo ang loob ni Ronel at may pangarap siya para sa kanyang kapatid. Hinay-hinay, utay-utay, darating din ang tamang panahon. Panahon na sila'y makakabangon at magkikitang liwanag ang madilim nilang mundo. Anak Ronel, sa ngayon, dadamayan kita sa pagluha at huwag kang mag-alala. Sasamahan din kita sa pagtupad ng iyong mga pangarap para sa iyong pamilya. Anak, lagi kong ipaparamdam sa iyo na may karamay ka dahil dito sa Kapitbalay, hindi ka empleyado lang. Pamilya tayo. Thank you for watching. Please like, share, and follow.